Nasugatan sa ulo ang isang lalaki matapos siyang sumalpok sa steel post ng sinakyang ride sa peryahan sa Davao City. Tinanggal daw ng biktima ang kanyang seatbelt sa pag-aakalang tumigil na sa pag-andar ang ride. Inaalam ngayon kung may pananagutan ang operator ng peryahan na napagalawang wala pa raw permit. Makibalita tayo kay Helen Quinanola ng GMA Davao. Nauwi sa disgrasya ang sanay masayang pagdiriwang ng Valentine's Day ng isang lalaki at kanyang nobya sa isang peryahan sa Davao City kagabi. Duguan ng lalaking si Elijah Carl Go nang makababa mula sa sinakyang ride na kahalintulad sa isang roller coaster. Ayon sa pulisya, inakala raw ng second-year college student na tapos na umandar ang sinakyan niyang ride. Nakaisang round na raw kasi ito kaya tinanggal ng biktima ang seatbelt. Doon na umandar ulit ang ride kaya sumalpok ang ulo ng biktima sa steel post ng ride. Nagtamo ng serious head injury ang lalaki. Namin na suffer of injury, katong biktima kung gusto niya makapayag negligence against the management. Pinuntahan ng GMA Davao ang pamilya ng biktima pero tumanggi silang humarap sa kamera. Sa ngayon, nakatutok daw sila sa pagpapagamot ng biktima. Pero pinag-aaralan na rin naman daw nila ang magiging aksyon laban sa may-ari ng ride. Ayon sa Davao City Buildings Office, pinaproseso pa ang permit to operate ng peryahan kung saan nangyari ang aksidente. Pero ang ibang peryahan daw ng may-ari nito, dati nang na-inspeksyon ng mga otoridad at maayos naman daw ang kondisyon ng mga makina ng rides. Posibleng ang mga operator ng mga ride daw ang nagkulang, kaya nangyari ang disgrasya. Meron silang permit in Magsaysay Park when they operated. But required mong good sa yung pag mag-transfer, mag-submit ulit ng building permit. Napag-alaman ding ito na ang ikalawang aksidente sa naturang peryahan. It is the sole responsibility of the operator. Even though katong negligence part sa iyang empleyado. So, tanawin sa city government of Davao if possible, if there's a need to suspend operation. Pinuntahan ng GMA Davao News ang operator ng peryahan pero tumanggi silang magpa-interview on cam. Iimbestigahan daw nila ang nangyari at tutulong daw sila sa pagpapagamot ng biktima. Helen Quinanola, Nagbabalita, Pilipinas.